po si Lieutenant Colonel Cleto Siquilio Carpio, retired. 55 taong gulang po. Kasalukuyang naninirahan po sa Bañadero, nasasabukan ng Tanawan City. Ako po ay naka-30 taong po serbisyo at pagkatapos po noon ako po ay kumandidato bilang konsehal ng barangay ng Bañadero noong 2010 at ako naman po ay nanalo, kaya ako may kasalukuyan na lilingkod bilang konsehal ng Bañadero. Kung ako'y maluluklok bilang konsehal ng Tanawan, ako na pong kauna-unahan pong gagawin ay sugpuin ang kahirapan dito po sa Tanawan na siyang pinakailangan po dahil napakarami po ng mga naghihirap dito nakikita natin. Ikalawa po, ang lumalang trapiko po at lumalang baha sa palengke at sa mga barangay dito sa Tanawan. Kinakailangan po natin yon dahil yan po nagdudulot ng sakit sa mga tao dito po sa Tanawan, lalo sa mga kabataan. Nakita po natin kapag during rainy season, makikita po nyo sa palengke, sumisilip pong patas yung tubig. Kinakailangan po natin isayos yan. At yun po ating pagsasayos, kinakailangan po isayos natin yung ating agrikultura para po sa magsasaka at sa mga isda. Ang apat po, ang edukasyon. Kinakailangan po nating mapalawak ang libreng edukasyon dito po sa Tanawan. Dahil po dyan, matutulungan po natin ang mga kabataan na makapag-aral po. Kinakailangan po natin dyan, may baba po natin yung average requirement ng pagkukuha po ng scholarship dahil kalimitan po naman sa atin kung alin po yung mga kapuspalad, kung alin po yung mga average student, siya po ang mga may hilig mag-aral. Katulad po, hindi naman po ako matalino. Pero nakadalawa po akong kurso dahil doon po sa ibinigay na NCE noon, nakapasa po ko kaya ako naka-avail. Mababa po noon. Yung unang pagtitake ko ng NCE, napakababa po. 45 lang. Naka 45 ang akin pong grades noon. Eksakto lamang po. Kaya naka-avail po ako makapag-college. At yun po ang gusto ko sa mga kumukuha ng requirements sa scholarship para sila po, marami pong maka-avail. Kung hindi po nakaka-avail yun naman pong kalimitan po na matatalino natin, naroon po sa mga yayamang tao Yung mga kapuspalad po natin, sila ang mahihilig, kaya siya po dapat nating bigyan ng pagkataon na makapag-aral. So ang kalima po, yung kulang o walang madaraanan yung pong ating mga commuter. Kung may sasayos po natin, yung Farm to Market Road, dyan po sa, lalo doon sa amin, sa tabi ng Tan Lake, kung mapapagdugsong-dugsong po natin yung Ambulong, Bañadero, buot hanggang doon po sa Mahabang Buhangin, abay napakaganda po, makakagana po yung ating mga tricycle, jeeps, at makakatulong po yun sa ikaunlad po ng ating bayan. Tulad po ng aking sinabi doon sa una pong tanong sa akin, kinakailangan po nating patibayin ang lungsod ng Tanawan. Dahil po ang isang duyan, kinakailangan po matibay yan. Sa pamamagitan po ng pagpaunlad nito, alisin ang kahirapan. Sa pamamagitan ng paghahanap ng papagtrabuhan ng mga unemployed natin, makatulong po yan sa pagpapatibay ng Tanawan. Kulang po ang mga business establishments dito sa lungsod ng Tanawan. Kaya wala po tayo mapaglagyan ng mapagtrabuhan ng ating mga unemployed. Kailangan po tayo mag-invite o mag-encourage ng mga investor dito sa atin upang magpatayo po sila ng mga big establishments dito sa lungsod ng Tanawan upang madagdagan po yung makakapasok ng trabaho dito sa atin. At kailangan din po natin ayusin yung mga kanal na nagdudulot ng sakit sa syudad at barangay na nasa sukupan ng Tanawan. Sa pamamagitan po nito, sasaya po yung ating mga kabataan dahil siyempre, pagka malusog po ang ating katawan, masaya po ang sangkatauhan. Kinakailangan po nating magpatupad ng disiplina sa trapiko.
sa pamamagitan po ng paglalagay ng road signs at maayos na terminal para po sa ating mga tricycle at jeep. Doon, nung ako'y nasa Mindanao po, nakikita ko marami po silang inilagay sa mga syudad po nila. Meron pong mga terminal sila na nihanda para po sa mga bus at tricycle at sa jeep. Kaya po natin gawin yun dito sa ating lungsod. So, sa pamagitan po noon, gaganda po ang ating trapiko, gaganda po yung ating lulusot po yung kabuhayan din ng ating mga drivers. At ganoon din po, yung mga pamilya nila, kailangan din po nating magbigay ng libreng binhi at abono sa mga magsasaka at libreng pisnet sa mandaragat upang silisipagin po ng panghuli ng isda. Dahil ang nakikita ko po sa Mindanao, yun din po, dahil nagtagal po ako, 30 years po ako sa Mindanao yung mga magsasaka po doon, binibigyan nila ng libreng pananim, binibigyan din po ng libre na abono. At taon-taon po, nagkakameron ng competition yung mga magsasaka natin doon. Kaya sila, nagkakameron ng sipag sa kanilang pagsasaka. So kung ito'y magpapatupod po natin dito sa Tanawan, dahil tayo naman po malaki ang kinikita ng ating lungsod, mabibigyan po natin sila kahit yung mailibre po natin sa 1 year sila, 1 year period sa pagtatanim po. Dahil yan po noon, ang binibigay po nilang mga binhi ay yung pong mga hybrid na up to 5 times po nilang sasakahin bago po sila magpalit. So napakatagal po noon, kikita po. Ang nangyayari po dito, yung magsasaka po natin, ay kakainin nila yung kanilang itatanim. Kaya hindi po sila makapagtanim, hindi po sila makapagbukid. Kinakain na po nila yung pananim nila at ginagastos na po nila doon sa kanilang mga estudyante yung kanilang gagamitin para masaka yung kanilang bukirin. At doon po naman sa ating mandaragat, ganoon na rin po ang nangyayari. Sa halip po na yung paling nahuhuli, maibenta nila o ay hindi po. Dahil ang kinakain na lang po nila. Tapos wala po silang fishnet, yung iba po kung ano lang ang ginagawa. At yung iba, wala namang pong bangka, hindi makadayo ng pangisda. So, naroon lang po sila sa isang tabi kung saan yung nahuli ng isda, konti lang. Hindi na po dumarating sa siyudad ng Tanawan. Kaya, lumiliit po sa isda, lumiliit ang kita ng Tanawan. At kailangan po nating mapalawak ang libreng edukasyon, pagbabae ng average requirement sa mga kumukuha nito dahil kalimitan nga po sa nasabi po, yung mga average students ang siyang mahilig mag-aral, lalo na yung mga puspalad natin. Kinakailangan po pababain natin, mataas masyado. Kung yung sa low, pinababaho nila yung mga attorney natin, hindi pa rin nakapasa lalo na po yung high school graduate lamang o yung pong hindi marunong pa. Yung marunong hindi na makapasa Di siguro lalo na po yung mga baguhan na magtitik ng examination yan na hindi naman nila kaya. So papabahin po natin ng konti at dadami po yung ating scholar at marami po makakakuha niyan. Yan po ang ating dapat ayusin dito sa Tanawan. Sa huli po, may pasayos yung ating daranan, yung Park to Market Road. Kinakailangan po na atin pong pagtuon ng pansin, ipatupad yung paggagawa ng mga daan para po may magamit yung ating mga mamayan sa pang-araw-araw nilang hanap buhay. Sa pamamagitan po nito, lalakas po ang ekonomiya ng lungsod ng Tanawan na kung may inahalin tulad po sa duyan, kapag ito ay malakas at matibay, hindi po ito malalagot. Hindi po ito mapapatid at hindi po ito babagsak. Yan po ang ilan sa mga layunin ng ating mga bayani dito po sa lungsod ng Tanawan. Kaya nga po sinabing ang Tanawan ay duyan ng mga bayani. So kapag ang isang duyan matibay, hindi babagsak ang Tanawan. Ito maalala po natin, nung unang panahon pa, napakasigla ng ating mga bukirin, napaganda ng mga ani natin dito sa Tanawan. Pero ngayon po, kung ikukumpara ngayon, wala po. So, kinakailangan po natin ay ayusin. Ang masasabi ko, tapat po ako sa serbisyo.
Dahil hindi po ako makaka-30 taon po sa Armed Forces of the Philippines kung hindi po ako tapat sa serbisyo. Hindi po ako nagkakaso. At may integridad po ako na handang tumulong sa sinuman na nangangailangan sa abot po ng aking makakaya. Marami pong humingi ng tulong sa akin, marami po akong na serbisyo sa Armed Forces, marami po akong natulungan na may pasok na trabaho, mga enlisted personnel, na ngayon opisyal na po. Kaya po ako'y ganun, at ganun din po ang gagawin ko kapag ako'y nahalal. Marami po akong tutulungan ng mga tao dito sa Nawa. Alam ko marami pong unemployed dito, marami pong nangangailangan ng trabaho. Kahit po sa Armed Forces, pwede ko po silang ipasok. At yung mga narito po, tutulungan ko may pasok sa mga pabrika kung kinakailangan po. At ako po ay makikipag-ugnayan sa mga establishments na yan upang maisaayos po, upang sila po ay matulungan ng mga nangangailangan. Ganyan po ako. Ganyan po ako kasinsiro sa akin pong serbisyo na hangad ko pong tumulong sa abot po ng aking makakaya, bukal sa puso po. At yun po ang tanging may pagmamalaki po sa aking sarili. Naniniwala po ako sa Diyos at masasabi po ko sa inyo, kaibigan po ako ng makabayan. Isa po akong makadiyos, makatao at makabayan. At pwede po ninyo ako kahit saan po ninyo puntahan, sa bahay man, sa kalsada man, o saan man po. Pwede po akong lapitan. Hindi po ako yung tao na madali lapitan, mahirap pong hanapin. Madali po akong hanapin kahit po saan makikita po ninyo ako. Marami pong salamat.